Good news mga katoto! Magandang balita! Naglabas ng warrant of arrest ang ICC o International Criminal Court laban kay Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu ang Prime Minister ng Israel. Pero alam nyo mga katoto, to be honest, I don't think o hindi ko nakikita na si Benjamin Netanyahu ay haharapin ang hustisya. Alam naman natin lahat na si Netanyahu at ang Israel ay tuta ng mga kano. Alam naman nating lahat na suportado ng Estados Unidos ang apartheid at genocide na ginawa at ginagawa ng Israel laban sa mga Palestinians. So yun nga no mga katoto, magandang balita dahil naglabas ang ICC ng warrant of arrest laban kay Netanyahu. Ito ay ukol sa kanyang crimes against humanity. Pero yun nga mga katoto, to be honest, hindi ko nakikita na haharapin niya ang hustisya. Alam naman nating lahat na ang Israel ay satellite states ng Estados Unidos. Oo mga katoto, tama ang sinambit ko. Israel is nothing but a satellite state of the United States of America. Hindi mag-e-exist o hindi nag-e-exist ang Israel kung hindi dahil sa mga US taxpayers na kagaya ko. May Israel, may bansang Israel. At yan ay dahil sa mga US taxpayers na kagaya ko. Nakakalungkot isipin mga katoto. I'm a US taxpayer. Nalulungkot ako isipin na ang tax o taxes na binabayad ko ay nilalaan sa apartheid at genocide na ginagawa sa Israel laban sa mga Palestinians. Ito talaga magandang balita mga katoto. Eto na. Handa na ba kayong marinig? So eto. Naglabas ng City Ordinance ang Los Angeles City Council para proteksyonan ang mga undocumented immigrants na naninirahan at nagtatrabaho sa syudad. You heard me right. The Los Angeles City Council passed a sanctuary ordinance to protect the undocumented immigrants who work and live in the city of LA. So yan mga katoto, isang magandang balita talaga na poproteksyonan ng City of Los Angeles ang lahat ng undocumented immigrants na nagtatrabaho at naninirahan sa Los Angeles mula o from the federal government. So magandang balita yan mga katoto. Ganito lang kasimple yan mga katoto. Naiintindihan ng pamahalaan ng Los Angeles o City of Los Angeles na kung gaano kahalaga ang mga undocumented immigrants sa syudad, sa society at sa community. I-imagine nyo na lang mga katoto na i-deport lahat ng undocumented immigrants na naninirahan at nagtatrabaho sa City of LA. Puchat, magko-collapse ang City of LA. Sino ang magtatrabaho as a caregiver? Sino ang magtatrabaho as a housekeeper? As a gardener? Sino ang magtatrabaho sa construction field o sa construction site? Sino? Sino ang magtatrabaho sa mga restaurants? As a busboy, dishwasher? Sino? Babagsak ang ekonomiya ng Los Angeles, mga katoto. May idea ba kayo kung gaano karami ang mga retirees sa LA o sa City of LA? Sino ang magtatrabaho as a caregiver? Sino ang mag-aalaga sa mga matatandang yan? Sige nga. Mga katoto,
Los Angeles is a liberal city. Mga progressive thinkers ang naninirahan sa Los Angeles. Minority lang ang mga Republicans. Minority lang ang mga Donald Trump supporters. Ang mga naninirahan sa Los Angeles ay mga liberals at progressive thinkers. Aware ba kayo mga katoto na ang milyong-milyong undocumented immigrants na naninirahan at nagtatrabaho sa California, particularly in Los Angeles, ay legal na nakakakuha ng driver's license? Legal silang nakakapagmaneho sa State of California, sa City of Los Angeles. Kaya kayong mga undocumented immigrants, welcome kayo sa California. Welcome kayo sa Los Angeles.